Isinusulong ni Senator Francis Tolentino ang pagkakaroon ng pharmaceutical zoning industry sa bansa. Ayon kay Tolentino, ang kasalukuyang COVID-19 pandemic na nararanasan ang nagpakita ng kakulangan sa pagkakaroon ng pharmaceutical industries. Balakian niya ang papel na gagampanan nito sakaling magkaroon pa ng pandemya sa hinaharap. Hindi na lang tayo pakapaka kung merong ganitong epidemic o pandemic, meron tayong pwedeng sumalo na isang pharmaceutical industry na pwede na lang mag-tie up, halimbawa kung sino man nakadiscover ng vaccine at dito na locally manufacture. Dagdag pa ng senador sa pagtatayo ng pharmaceutical zone sa labas ng Maynila, dalawang problema ang mabibigyang solusyon, tulad ng tumataas na unemployment rate sa mga probinsya, pati na rin ang overpopulation sa Maynila. Sa datos ng Philippine Statistics Authority nitong 2015, umabot na sa 13 milyon ang kabuuang populasyon sa National Capital Region. Ibig sabihin, aabot sa 20,000 tao ang nagsisiksikan at naninirahan kada kilometro kwadrado. Bukod pa rito ang halos 2 milyong nadaragdag sa daytime population o mga nagtatrabaho sa Maynila na nakatira naman sa mga karatig lalawigan. Kaya naman naniniwala si Tolentino na magiging mahalaga ito sa pagpapaganda ng lokal na ekonomiya sa mga probinsya. Sabi ko, ba't hindi natin to ilagay na lang sa isang lugar kung saan sama-sama sila at makakatulong pa sa local economy at sa mga pag-i-empleyo ng mga kababayan natin. So kung ito ay matutulungan at mapapalaganap, uunlad yung pharmaceutical industry natin. Makaka-decongest din ito sa Metro Manila. Dahil ang laki na na-occupy nila sa Pasig at Mandaluyong area, nandyan lahat yung Unilab, nandyan lahat. So kung maika-cluster natin to sa isang lugar, kung Bulacan o Cavite, luluwag talaga ang isang bahagi ng Kalakhang, Maynila.